Mga kababayan, ngayon, eto, dakuin natin si Saldico, mga bossing. Kung maalala nyo ho, ibinlag natin kaninang umaga, mga kababayan, na yung 3 sa 10 air asset nitong si Saldico ay inilipat na po ng bansa. Inilabas na po ng Pilipinas, mga kababayan. Dalawang helicopter ay nandoon na daw po. Saan? Sa Kota Kinabalu, mga bossing. Parte ho yan ng Malaysia sa ilalim ng Mindanao o sa ilalim ng Pilipinas, mga bossing. No, napunta ako diyan dati. Medyo parang yung tipo bang syempre paligid ng dagat, Kota Kinabalu, nasa gilid ng dagat, no? Yung tipo bang parang probinsya din ng Pilipinas. Halos parehas na parehas ho. Anyway, DPWH Secretary Dizon, no, sa 3 air assets ni Saldico na wala na sa bansa. Nako, hindi sila maibebenta. Kasi mga kababayan, 1 buwan makalipas, naibalita na din yan eh. Meron silang ginagawa sila Saldico upang pwede pa ding maibenta yung mga helicopter, yung mga air asset niya. 10 daw yun, no? At 3 wala na sa bansa. Meron silang planong gawin para pwede pa ding ibenta. Kaya lang naharang po agad-agad ni Secretary Vince Dizon, mga bossing. Ano po ang sabi diyan? Isiniwalat ni Department of Public Works and Highway, DPWH Secretary Vince Dizon, na alam na nilang may mga assets si dating Ako Bicol Party List, Saldico, no, na wala na sa bansa. Ngunit sinabi niyang may kagandahan naman daw ito. Bakit kaya, no? Kasi ang unang iniisip natin, naku, itinatakas na, itinatakbo na para hindi hindi mailit ng Pilipinas, no? Sa isang panayam kay DPWH Secretary Dizon nitong Miyerkules, Oktubre 29, sinabi niyang kahit wala na sa Pilipinas ang mga naturang asset, hindi na ito maibebenta at maideregister sa Civil Aviation Authority, no, of the Philippines. Bakit kaya? Yes, so alam naman natin na mayroon ng mga asset na nawawala o nawala na sa bansa. Pero ang kagandahan is kahit wala na sila sa bansa, hindi na sila pwedeng i-register sa ating kaap, di hindi sila mabebenta. Walang saysay na nga daw. Biruin nyo mga boss chief mo, sir. Ang sinasabi na halos tinabo ni Saldico, mga kababayan, sa mga flood control, 21 billion. Ano po? At doon, sa 3 wala na sa bansa na air asset niya o mga sasakyang panghimpapawid, mga bossing, ay halos kulang 4 na billion ho. Kung meron kayong mga kakilala, like example, Lewis Hamilton, yung may mga jet, no? Kadalasan po, minsan po, hindi nila solong pag-aari yan eh. 3, 2, may kahati sila diyan sa mga ganyan, sa mga chopper, sa mga eroplano, kasi nga po pagkamahal-mahal. At hindi naman laging ginagamit. Iba si Saldico. Nangongolekta, air asset. Nangongolekta, eroplano. Grabe At tingin nyo po ba may kahati siya dyan? Kada isang eroplano niya, kada isang chopper niya? Tingin ko wala. Tingin ko solid kanya lahat iyon. Di ba? Grabe. Saan mo kukunin yung mga ganong kalaking at ganong kadaming pera na pambili ng mga Ilan ang katawan ni Saldico? Siguro naman kung buong pamilya niya ang ililipad niya, kayang-kaya na ho yan, mga boss chief mo, sir, ng isang Gulfstream Baka nga ho kung hindi pa na tong si Saldico, hindi pa naungkat at hindi pa na-imbestigahan, mga boss chief mo, sir, baka meron pang gustong bili. Siguro yung Bombardier or 7,500, ang laki ho nun, na parang private jet. Iba Tapos ito, hinahagilap po, hinahanap, binibigyan ng pagkakataon para mag-explain, hindi nag-explain. Ano ba yun? Diba? Kung ako ho ang nasa sitwasyon niya at pinagbibintangan ninyo ako na sandamakmak yung
ninakaw ko sa bayan at alam ko sa sarili ko na hindi ako, kumbaga alam ko sa sarili ko na hindi ako gumawa ng kalokohan na etc. Kung ano mang ganun, mga bossing, agad-agad akong magpapaliwanag. Baka mag-live agad ako. Oh, eto, yung mga sinasabi nila na kesyo daw yung mga eroplano, helicopter ko galing sa nakaw. Papaliwanag ko agad-agad. Hindi po ba? Kaso mga kababayan, ang tinatanong kasi ang sinasabi nung ibang mga congressman, narinig ko nga kay Puno, di ba? 4 sila sa small committee. 4 sila sa small committee, nandiyan si Martin Romualdez na hindi dumadalo sa meeting, nandiyan si Grace po na hindi pinapadalo sa meeting, si Saldico at si Chis Escudero. Yung dalawa ang nag-uusap po, mga kababayan. Kaya alam nyo, mga Boss J. Pamuser, kung meron po na hindi naman dapat pinapatawag doon sa ICI, tingin ko po si Martin Romualdez. Bakit to? Anak ng toko, ang tagal-tagal na nilang sinasabi, Martin Romualdez. Paulit-ulit na kesyo daw po siya yung pinaka-mastermind nitong lahat na ito. Pero hanggang ngayon po, wala pa din maipakita ang mga ebidensya. Pero ano po ginagawa ni Congressman Martin Romualdez? Iginagalang ang ICI. Sinisipot niya yung mga patawag sa kanya. Pinupuntahan niya yung mga patawag sa kanya. May delikadesa. Ano ginawa? O sige, total meron kayong issue kahit wala kayong maipakita ebidensya. Sige, bababa ako sa pagiging pagiging House Speaker ko. O di ba? Kasi yung mga DDSO, mga kababayan, gusto nilang ibagsak si Romualdez. Bakit to? Yun yung nagiging shield ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Oh. At ito, tingin ko makakatulong itong sinasabi po ni Senator Win Gatchalian, mga bossing. Oh. That has the eyes on all of those details. Ay, sandali. Oh. Na kumbaga, walang kinalaman yung Romualdez talaga. Pero, dahil pinapatawag ng mga ICI, etc., sige, pumupunta pa din. Iginagalang niya kumbaga, sa ngalan ng Pilipinas upang sa ganoon, maresolba itong korupsyon sa ating bayan. Di ba, Chay Chair? O, Birahan PH daw, mamayang alas 12 ng gabi. As the leader.